Mapagpalang araw po sa inyo lahat, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Sa mga ganito pong pagkakataon at mahirap nating kalagayan at sitwasyon sa ating minamahal na bayan, ay dapat po tayong makinig, gumalang at sumunod sa mga ipinagtutupad na batas ng mga namumuno sa ating pamahalaan. Stay at home, manatili po tayo sa loob ng ating mga tahanan, at huwag po lumabas kung di naman po kinakailangan. At sa loob po ng ating mga tahanan, ay dapat din po tayong sumunod, gumalang at makinig sa mga ipinag-uutos ng mga namumuno sa ating simbahan, na tayo pong mga Kristiyanong Pilipino ay sama-sama sa pagdarasal ng Santo Rosario. Ituturo ko po sa inyo ngayon ang wastong paghawak at tamang pagdarasal ng Santo Rosario. Subalit bago ko po sa inyo ituro, ay hayaan niyo po muna na basahin ko ang nakasaad sa banal na kasulatan. Mababasa po natin ito sa Roma 13:1-7. Ang bawat tao ay dapat napasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaan na hindi galing sa Diyos. Ang Diyos ang nagtatag ng lahat ng mga pamahalaan na umiiral. Kaya nga, ang mga kumakalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinalaga ng Diyos, at sila'y nararapat sa parusa. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay hindi dapat katakutan ng mga gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat na matakot. Kung ayaw mo matakot sa mga namumuno sa pamahalaan, ay gumawa ka ng mabuti at pararangalan ka nila. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit, kung gumagawa ka ng masama, ay dapat kang matakot, at sila ay may kapangyarihan na magbigay ng parusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo ay maparusahan, kundi alang-alang na rin sa iyong budhi. Yan din ang dahilan kung bakit nagbabayad kayo ng buwis. Ibigay nyo ang dapat na ibigay na naaayon sa kanila. Magbayad kayo ng dapat na bayaran. Magbuwis kayo ng dapat na buwisan. Igalang ninyo ang dapat na igalang. At parangalan ninyo ang dapat na parangalan. Mga minamahal kong kapatid, malinaw po nakasaad sa banal na kasulatan na tayo pong mga Pilipino o ang lahat po ng mga tao sa mundo, sa iba't ibang panig ng mundo, ay dapat po na magpasakop sa mga pinuno ng kanilang bansa. Tayo pong mga Pilipino ay dapat po magpasakop sa mga namumuno sa ating pamahalaan, sapagkat yan po ang nais ng ating malapay ng Diyos na mismo nakasaad dito sa banal na kasulatan. Subalit, kung ang mga namumuno po sa pamahalaan ay napapatunayan po natin na may katiwalaang ginagawa sa kanilang paglilingkod, sila po ay gumagawa ng masama, sila po ay naguutos ng masama, sila po ay nagbababa ng mga batas o mga proseso na labag sa kautusan ng Diyos at ng ating mahal na Panginoong Kristo at ng simbahan, yan po ay hindi po natin dapat sundin. At yan po ay sama-sama nating dapat natutulan. Halimbawa po, kung ang isang panukalang batas na ibinababa, inaamyendahan, ay labag sa kautusan ng simbahan, divorce bill, same-sex marriage, death penalty, yan po ay labag sa kautusan ng Diyos at labag sa turo-aral ng ating Panginoong Kristo na dapat hindi natin sang-ayunan. Bago ko po ituro sa inyo ang wastong pagdarasal ng Santo Rosario, ay hayaan niyo pong isalaysay ko sa inyo ngayon ang pinakabuod po ng kasaysayan ng Rosario. Libong taon nang nakakaraan ay mayroong isang pari. Ang pangalan ay Father Dominic. Si Father Dominic ay nakarinig ng isang mahiwagang tinig sa kanyang panaginip. Dominic, Dominic, magtungo ka sa silangan ng Asya at doon ay gampanan mo ang mga tungkulin na inaatang sa iyong balikat ng ating Diyos Ama. Ipinadala ng mga obispo si Father Dominic dito sa Pilipinas upang maglingkod sa isang maliit na kapilya. Sa kanyang paglilingkod ay napansin niya na walang nagsisimba.
mangilan-ngilan lamang ang dumadalo sa banal na misa. Isang araw, habang naglilinis si Padre Dominic ng kapilya, ay umambon ng mga munting butil na bulaklak na rosas. Ang mga butil na rosas ay naghugis bilog. Dinampot ni Padre Dominic ang mga butil na rosas at ito ay kanyang binilang. Ito po ay mayroong 59 na butil. Sa pintuan ng simbahan ay nakita ni Padre Dominic ang isang ina na mayroong kalong-kalong na sanggol. Ito po ay nilapitan ni Padre Dominic, subalit ito po ay naglaho. Pagtalikod ni Padre Dominic sa harap ng altar, patungo niya sa loob ng simbahan, ay nasilayan niya ang isang krus kung saan nakabayubay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. At sa kabilang dako ay nakita ni Padre Dominic ang larawan ng isang ina na may kalong-kalong na sanggol. Yan po ang larawan ng Mother of Perpetual Help. Kung kaya pumasok sa isip ni Padre Dominic ang 59 na butil na mga rosas, ang larawan ng Mother Perpetual Help at ang larawan ng Panginoong Jesucristo sa krus na banal. Kung kaya't ang ating pong Santo Rosario ay mayroong krus kung saan nakabayubay ang ating Panginoong Jesucristo, mayroong larawan ng Mother of Perpetual Help at mayroong 59 na beads o butil. Simulan na po natin ang pagtuturo po ng wastong pagdarasal ng Santo Rosario at maging po ang paghawak nito. Magsisimula po tayo sa pagdarasal ng Santo Rosario sa pamamagitan po ng tanda ng krus o sign of cross. Ano po ba itong tanda ng krus? Ang tanda ng krus ay simbolo po ng ating pagtawag sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ito rin po ay sinisimbolo ng ating matatag na paniniwala at pananampalataya sa iisang Diyos. Hawakan po natin sa simula ang krus pagkatapos ng tanda ng krus at dasalin po natin ang Credo Apostoliko. Ang Credo Apostoliko po ay ang pinakabuod ng saligang katotohanan ng ating pananampalataya. Ito rin po ang tinatawag na simbolo o tatak ng ating pananalig. Ito po ang dasal na sumasampalataya o I believe in God the Father. Sa pagdarasal ng Santo Rosario, mas mainam po na mayroon po tayong gabay. Subalit, pinakamainam po na sa bawat sa uladuin po natin ang dasal o ang pagrosaryo. Bawat dasal po, sumasampalataya, Ama namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, O Jesus ko, Litanya, Aba po, at O Diyos ko, dapat po hanggat maari ay masaulod po natin. Mamaya po ipapaliwanag ko kung bakit mahalaga pong kabisaduhin natin o saulodayin natin ang dasal ng ang pagdarasal ng Santo Rosario, sapagkat po ay napaka-importante po yan at napakalaga sa ating pagkatao bilang Kristiyano. Pagkatapos po ng pagdarasal ng sumasampalataya, ay idadako po natin ang ating daliri sa paghawak ng unang beads. Beads, yung pinakauna po. At sa unang beads po, ay dadasalin po natin ang Ama namin. Pagkatapos po na madasal po natin ang Ama namin, ay dadako po tayo sa unang beads, ay ikalawang beads. At dasalin naman po natin ang Aba Ginoong Maria. 3 pong beads itong magkakasunod. Aba Ginoong Maria, Aba Ginoong Maria, Aba Ginoong Maria, and then sa pinakauli ng 3 maliliit na beads ay dadasalin po natin ang luwalhati. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kaparang sa una-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Panandalian pong ipapaliwanag ko ang 3 beads na ito na maliliit, nakatabi ng malaking beads. Yung unang Aba Ginoong Maria po, na pangalawang beads, unang beads na maliit, ito po ang sumisimbolo sa ating pananampalataya or faith. Ang ikalawang Aba Ginoong Maria po, ito po ang sumisimbolo sa hope. Hope. Ang ikatlong beads naman po, hope po o pag-asa. Sa ngayon po, malaki po ang pag-asa.
na matapos na po ang krisis na ito na ating kinakarap, at malaki din po ang pag-asa na lahat po ng mga kapatid nating Pilipino, lahat po ng mga tao sa mundo na dinapuan ng sakit na COVID virus ay mayroong pag-asang gumaling at makarecover. Yung ikatlong bis naman po na Aba Ginoo Maria, ito po ang sumisimbolo sa charity o kawang gawa. Kaya marami sa ating mga kapatid na Pilipino mayayaman ay kakawang gawa po na tumulong sa mga mahihirap na Pilipino na tunay na nangangailangan. Pagkatapos po natin dasalin ang luwalhati, hawakan ay dasalin po natin yung O my Jesus, O Jesus ko. O Jesus ko, patawarin kami sa iyong masana, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang aming mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalala sa kanila. Pagkatapos po nun, ay hawakan po natin itong isang malaking beads. Sa 2, 3, 4, 5. Pang-5 beads na po ito. Malaking beads. Pagkatapos sa 3 beads, yung malaking beads. Ngayon, bago po tayo dito sa malaking beads, kailangan po mag-alay po tayo ng panalangin. Yan po ang aking iminumungkay, no? Bago po natin pagkatapos po natin banggitin ang unang misteryo. Tayo po, ang simbahang Katoliko po, sa pagdarasal ng Santo Rosario, ay mayroon pong ibinabang 4 na misteryo. Noon po ay 3 misteryo lamang po yan. Misteryo ng tuwa, hapis, at luwalhati. Joyful, sorrowful, and glorious. Ngayon po ay 4 na po. Mayroon na pong bago. Yan po ang misteryo ng liwanag o luminous. Luminous mystery. Tulad po ngayon, Webes, tayo po ay luminous mysteries o misteryo ng liwanag. Sa misteryo ng liwanag po, diyan po ipinasok ng ating simbahan ang Baptism of Jesus, first mystery, Wedding in Cana Feast, second mystery, Proclamation of God's Kingdom, third mystery, Transfiguration, fourth mystery, and the last mysteries of luminous is the institution of the Holy Eucharist. Marami naman po sa ating mga kabayan nagdarasal ng Santo Rosario. Subalit may napapansin po ako na mali po yung mga paghawak po ng beads at marami din po hindi nakakasaulo. Subalit natural lang po yun. Pero bakit iminumungkahi ko nga po dapat na ang bawat pamilya o taong nagdarasal ng Santo Rosario ay dapat po sa ulado. Bakit po? Ulitin ko, mamaya po ipaliliwanag ko po yan. Ngayon, bago po natin ipasok ang unang misteryo, katulad po ngayon Thursday, o pagkatapos ng unang misteryo pala, the 5 luminous mystery. The first mystery is the baptism of Jesus. Pagkatapos po nun, wag po tayo mag-aama namin, yun po ang minimikminda, ipasok po natin ang 5 uri ng panalangin sa bawat misteryo. Pagkatapos po natin sabihin ang unang misteryo, ay manalangin muna po tayo ng pasasalamat. Yan po ang unang uri ng panalangin, yung pasasalamat. Magpasalamat po tayo sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Pasalamat po tayo. Nagising pa tayo sa buhay na pinagkaloob niya sa atin. Sa lahat ng mga pagpapala. Pinagkalooban tayo ng kalakasan. Yan po, nakapaloob po yan sa pasasalamat. Pag nakapagpasalamat na po tayo, dito pa rin po tayo sa malaking beads, dasalin na po natin yung Ama namin. Pagkatapos po ng Ama namin, Aba Ginoong Maria, 10 po ito. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babae na at pinagpala naman ng anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Lipat. Sa amin po ang lipat. Pagkatapos ng amen, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Lipat. Saka naman po ililipat yung beads sa amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babae lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Lipat. Pagka nakasampung bis na po, dadasalin po uli ang luwalhati. O glory be. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Pagkatapos po ng glory be, O my Jesus, O Jesus ko, O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those most in need of your mercy. Pagkatapos po nun, punta sa malaking butil. Lipat na po agad sa malaking butil. At ipasok po ang ikalawang misteryo. Kung katulad po ngayon, Bebes, mystery of luminous o liwanag. The second mystery of luminous is the wedding feast in Cana. Hawak pa rin po natin. Pagkatapos po nun, magdasal po uli ang aking pumukay. Magdasal po uli. Yun po yung panalangin ng pagpapatawad. Sa kilawang misteryo po, humingi po tayo ng pagkapatawaran sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan, pagkakamali, mga pagsisinungaling, mga pagbibitaw ng mura, o kung may nakagawa man po tayong labag sa kautosan ng Diyos, diyan po ay babanggitin po natin sa panalangin ng pagpapatawad. And then, pagkatapos po na manalangin, Ama namin po. Dasalin na po ang Ama namin. Manaming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karya mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at yadyahan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Pagkatapos po ng Ama namin, Aba Ginoong Maria uli, o Hail Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, the hour of our death. Amen. Doon pa lang po tayo maglilipat ulit sa Amen. 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 Pag nakasampung Hail Mary na po ulit sa pinakadulo-dulo ng beads, glory be po ulit o luwalhati. Pagkatapos po ng glory be, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus. Pagkatapos po ng Oh My Jesus, hawak po ulit sa malaking beads. Ito na po yung pangatlong misteryo. And then, pagkabanggit po natin ang ikatlong misteryo, the third luminous mysteries is the proclamation of God's kingdom. Wag po muna tayo mag-aama namin. Tayo po muna ay manalangin ng paghiling. Uri ng panalangin paghiling. Diyan po, sa inyong mga tahanan. Ipasok nyo na po yung panalangin na nyo sabihin. Sabihin mo na po dyan, Panginoon, sana po matapos na po ang krisis na ito, tulungan mo kami, wag mo kami pababayaan. Pagkalooban mo kami ng lakas ng katawan, wag mo ipahintulot, nadapuan kami ng sakit ng COVID virus. Ilayo mo kami sa mga espiritu ng kasamaan ng satanas na yan. Yan, pwede po nating hilingin yan. Yan po ay panalangin ng paghiling. Hilingin din po natin sa ating mga pamilya na huwag magkamatak-watak, huwag magkaroon ng anumang hidwaan dahil lamang po dyan sa sakit na coronavirus na infect na nagmula po sa demonyo. Bahala na po kayo sa inyong mga nais na ipanalangin, sapagkat ako po, pag nanalangin po ng paghiling, ay bukal po sa puso ko. Ako po ay taimtim, pumipikit na mata, o minsan po ay hindi ko po nakakayanan, ako po ay umiiyak na lamang. Then, pagkatapos po ng panalangin ng paghiling, andito pa rin po tayo sa malaking butil, wag po muna lilipat, malilito po kayo diyan. Ama namin na po, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, pasa amin ang karya mo, sundin ang loob mo din sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming masala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at diyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Pagkatapos po ay 10 Aba Ginoong Maria ulit, yung tinuro ko po, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babae na pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Lipat ng beads. Sa amin pa lang po. Kasi po sa paglilipat po ng beads, minsan po hindi nagkakasabay-sabay yan. Lalo na po yung naglilid, minsan nauuna, yung sumusunod po,
nahuhuli. Minsan naman po yung sumusod, nahuhuli, nagtataka po sa nagilid, bakit siya ay nauna. Kasi nga po, sa pag-bids, kailangan po antayin po natin yung amen bago po tayo lumipat ng bids. Yan. Kapag natasal na po natin 10 Aba Ginoong Maria, sa pinakadulo po ay luwalhati. Huwag po muna tayo dadako sa malaking bids kapag dinadasal yung luwalhati. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara sa unang-una ngayon magpakailanman magpasawalang hanggan. Siya naman. Pagkatapos po, O my Jesus, O Jesus ko. Jesus ko, patawarin mo kami sa aming masala, ligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga taong walang nakaaalala sa kanila. Bago pupunta sa malaking bids, kaapat na misteryo. Sa ikaapat na bids po, ay banggitin na po yung ikaapat na misteryo. The fourth luminous mysteries is the transfiguration. And then, wag po muna tayong mag-aanama namin, dasal uli. Napakalaga po nito mga minamahal kong kapatid ang panalangin. Dasal po uli. Ano pong dasal to? Dasal po ng pagsamba. Diyan po, manikluhod na po tayo sa ating mahal na Panginoong Kristo. Manikluhod na po tayo sa ating mahal na Birheng Maria. Lahat na po na ating nais sabihin ng pagsamba. Sabihin po natin, Panginoong Hesus, sinasamba kita ng buong puso sa buhay ko. Ikaw lamang ang naging kaibigan kong tapat. Hindi mo ako ginagabayan, hindi mo ako pinababayaan, lagi mo akong ginagabayan. Nililigtas sa anumang kapahamakan. Yun po, dyan po natin sabihin lahat yan. Sa ikaapat na misteryo, yung pananalangin ng pagsamba. Pagkatapos po manalangin ng pagsamba, ay dasalin na po ang Ama namin. Ulit po, pagkatapos ng Ama namin, Aba Ginoong Maria ulit. Sa unang bids, antayin po ulit yung amen. Pagkatapos po ng amen, lipat ulit ng bids. Pagkatapos ng amen, lipat ng bids. Sa amen lang po tayo lilipat ng bids, ha. Hanggat hindi po natin naririnig yung amen, wag po tayong lilipat ng bids kapag dinadasal po yung Ama namin. Hindi, pag nakasampung Aba Ginoong Maria ulit, dasalin po yung luwalhati. Luwalhati po. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, para sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. And then, O my Jesus. Pagkatapos mo ng my of Jesus, saka po tayo pupunta ulit sa malaking bids. Malaking bids po. So, pagkatapos po nitong malaking bids, sabihin na, ay pag nandito na po yung kami na malaking bids, ipasok na po natin yung the last and the fifth luminous mysteries is the institution of the Holy Eucharist. Yun po, wag po muna tayo mag-aama namin, kasi yung ama namin po, sa amin pong mga lingkod simbahan, aktibo ako, ay inuuli po namin yung ama namin, Baginoong Maria at Glory be. Kaya napakaganda pong ipasok po natin ang ating panalangin bago po mag-ama namin, sapagkat magtatapos din po tayo sa Glory be, O my Jesus. Di po napakaganda po na bawat misteryo na mayroon po tayong pinapasok na panalangin. Yan po yung uri ng mga panalangin. Sa pinakahuling misteryo po, ay mananalangin po tayo ng pagdakila. Ito po yung pagluwalhati sa walang hanggang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Yung ating tatag ng paniniwala at pananampalataya, diyan po natin ipapasok po. No? Pagdakila, yung mga pagpupuri natin, pwede po tayong umawit diyan. Awit ng pagpupuri sa Diyos sa huling misteryo. Halimbawa lamang po, yung ng pamamaraan ng panalangin sa pagdakila sa Diyos. And then, pagkatapos po ng panalangin uli, bahala na po ko sa inyong panalangin kung anong nais niyong sabihin, kasi hindi ko naman po sa kalaunin inyong kalooban at damdamin ko ano po yung inyong nais na iparating o ipanalangin sa ating Panginoong Diyos. Mas maigi po sa panalangin po, lagi niyo pong isasama ang mga namumuno sa pamahalaan, lagi niyo pong isasama ang inyong pamilya, ating bayan, ating daigdig, mga taong may sakit, mga kaganapan sa atin, at lalo itong krisis na ito. Kung ating pong mababasa sa banal na kasulatan sa Mateo 21:22, ano man ang hiniin mo sa panalangin na may pananalig ay iyong tatanggapin. Kaya sa panalangin po, kung mayroon tayong matatag na paniniwala at pananampalataya sa Diyos, lahat po ng ating mga panalangin sa pagdarasal ng Santo Rosario,
ay ipagkakalob ng ating Panginoon Diyos. Ako po'y naniniwala, nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon sa Kristo at nananalig ng buong puso na ang krisis na ito ay magwawakas at tayong mga Pilipino ay babalik po, mamumuyo ulit ng bayang masigla kapilang ating kanya-kanyang pamilya. Makakabalik tayo sa ating mga trabaho, makakapaglingkod sa gobyerno yung hindi nakakapaglingkod, kundi makakapagdaos ng misa mo. Hindi nakakapagdaos ng misa. Makakaliwabit po tayo dyan. Hindi naman po nanalo ang kasamaan ng demonyo sa ating pananampalataya. Yan lang po pinagdarasal ko. Pagkatapos po nating dasalin ang Aba Ginoong Maria, bawat bispo, pag nakasampu na po sa dulo, luwalhati po. Tapos po ng luwalhati, O my Jesus. Sa O my Jesus po, darasalin po natin ang litanya sa ating mahal na Inang Birhen Maria o litanies to the Blessed Virgin Mary. Hindi naman po, sinasabi ko po kanina, hindi naman po obligay na menoryahin, pero napakalaga po na masaulado po natin yung bakit po, papaliwanag po yung mamaya. Pray rosary every day. Ito po ang ating sandata. Ang mga hinaharap natin krisis na ito. Magagawa po natin yung pray rosary every day. Papaliwanag ko po yan. Kung bakit pray rosary. Pag nagdasal na po ni Tani, haba po, Diyos ko. Ito pong rosaryo itong hawak ko, ating sandata, mga Kristiyanong Katoliko, para mailigtas tayo sa kasamaan. Magabayan tayo ng ating Panginoon Diyos at mailayo tayo sa kapahamakan. Hindi tayo dapuan ng sakit ng COVID virus. Ito po ay hindi po ito isinusuot. No? Hindi po ito isinusuot. Ito po ay binubulsa, nilalagay sa sasakyan, nilalagay sa motor. Pinakamalagang, lagi tayo may rosary sa bulsa. Yun po ang pinakamalaga sa lahat, may rosary tayo sa bulsa. Bakit po sinasabi na mas mainam po? Kung memorize po natin, ay memorisin natin. Sapagkat po, ang pagdarasal po ng Santo Rosario ay pwede pong putol-putol. Pwede pong putol-putol. Halimbawa po, nandito po kayo nagtapos sa bis na to, nagsasaing po kayo. Tandaan nyo naman po, kung nasa bis na kayo, importante po yun. Nagsasaing po kayo. Pwede po ninyong itigil ang pagdarasal ng Rosaryo. Basta itutuloy nyo lamang po anumang oras hanggang bago kayo matulog. Magsaing po kayo. Magluto po kayo. Ganun lang ang rosary nyo. Tandaan nyo lang kung nasa bis na po kayo. Pagising nyo po sa umaga, pasok kayo sa trabaho, pasok kayo sa school, hawakan nyo rosary nyo. You can pray the rosary. The weapon of Catholic faith. Kung saan kayo nagtapos, galing yung school, galing trabaho, balikan nyo, hawakan nyo, dasawili kayo. Ganun po yun. Pwede pong paputol-putol. Ngayon, sa pagsisimula yung pagdarasal dito kayo, nasa sasakyan kayo, pwede siyang kunin uli, pagpatuloy. Basta tandaan nyo lamang, paano po kung hindi po natin memorize yung pagdarasal ng Rosaryo? Paano nyo po may pagpapatuloy? Nasa school kayo. Hindi po ba? Hindi nyo po mababanggit yung kasunod. Sa buong araw po ba hindi natin matatapos ang pagdarasal ng Rosaryo? Imposible po yun. You can pray the Rosary every day. Wala imposible po ang minamahal kong kapatid. Hanggang matapos po siya, matutulog na lang po kayo kung saan po kayo natapos. Kunin nyo. Kunin po. Tandaan nyo na nasan na kayo. Tuloy nyo po. Malaga din po may guide kayo. Kunin yung guide nyo. Hindi naman po binubdigan i-memorize. Kung ito yung guide nyo, wag po kayo mahiya kahit sa sasakyan. Basta may time po kayo. Kahit break time sa office, pray the rosary hanggang matapos everyday. Everyday po. Lalo na sa krisis na doon natin ginarap. Yan po pakiusap. Yan din po pananawagan ng simbahan. Ako po yun.
Stay home, stay safe, stay alive, stay beauty, stay love, God, country, earth, and our fellow Filipino. Sabi din po sa banal na kasulatan sa Korinto, kung di po ako nagkakamali, Korinto 6:13, maging handa at maging matatag kayo sa inyong pananampalataya. Pag matakot, ano man ang ginagawa ninyong ngayon, ay gawin ninyo na may pagmamahal. Salamat po. Pasensya na po kayo kung hindi ako nakapaghanda talaga. Dahil nasa puso ko lamang po nais kong iparating. Magdasal po tayo, marosaryo. Hindi ko po agad magpasikat dito. Tao lamang po tayo, magkakamali. Kung ano man po ang nangyayaring ito sa kaganap, itong krisis na natin ginarap, na lahat po tayo dito involved. Lahat ng Pilipino po rito, parang damay. Wala naman po tayong masamang ginagawa, namumuhay lang po tayo ng papayapa. Pero kita naman po ang ebidensya, lahat po tayo damay. Sapagkat lahat po tayo bumubuo ng gobyerno natin, may namumuno lamang po sa atin. Lahat po tayo ay membro ng ating simbahan, may namumuno lamang po. Tayo po mga taong bumubuo ng simbahan. Kung ano ang tama, gawin natin. Kapag may mali, kailangan po ang mali hindi magiging tama. Huwag po natin pahintulutan yun. Maraming salamat. God bless us.